Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Pobre Kapampangan. Ayan, meron naman po tayong pag-uusapan, lalo-lalo sa mga kababayan natin dyan na magbabakasyon. Ito'y pag-uusapan natin sa mga kababayan natin na hindi alam yung mga bagahe na dadalhin natin sa airport. Yung pwedeng dalhin at hindi pwedeng dalhin. At yung bigat at sukat ng ating mga bagahe. At sa video na ito ay tatalakayin natin na yung mga general na mga material things na kailangan yung mga malaman tungkol dun sa baggage policy dun sa airlines na sasakyan natin. So the first topic is how to know kung paano intindihin yung baggage allowance policies sa ating airlines. So how many piece and how many kilos yung pre-baggage na pwede ninyong i-check-in at doon sa hand carry sa loob ng airplane. At maaring mag-check-in ba ng box? Pwede rin ba yung mga sacks bag? Paano ba mang-check-in ng yung TV, di ba? Kaugnay sa mga uri ng mga bagay, ano yung pinapayagan yung laki at yung mga sukat nito? So the second, ano yung mga bagay na pinapayagan sa hand carry at ano yung kailangan sundin at ilagay sa hand carry? Ito'y para iwasan yung mga bagay na mapunta lamang matapon, di ba? Yung mga pinamili natin at may tapon lang doon sa basurahan, di ba? Hinayang naman yun na pinagpaguran mo tapos tapon mo lang, di ba? So, at masayang yung mga pinaghirapan natin pera. So, the third is yung ano yung mga bagay na hindi pinapayagan sa hand carry but doon sa check-in. So, saan nga ba pwedeng ilagay yung mga ito? At yung the fourth, so yung para sa ating kaligtasan, yung lahat ng mga passengers. So alin yung mga bagay na ganap na pinagbabawal sa airplane, sa hand carry man o sa maging check-in. So ito yung panglima, kung ano yung mga bagay na ipinagbabawal ng bansa na pupuntahan natin. For example, para maiwasan yung mga parusa, dapat malaman natin yung patakaran at batas ng ating destinasyon. So yung panghuli, yung bibigyan ko kayo ng mga tip na kung paano iwasan mawala yung ating mga bagay sa ating mga bagahe at ano yung mga bagay na dapat iwasan para hindi maubos yung time natin, yung stress natin, di ba? Yung security check ng airport. So una guys, yung free baggage allowance. Ano yun? Unang bagay na dapat maunawaan ay yung ibinigay na maximum na sukat ng inyong ating bagahe. For example, yung nakalagay doon sa airlines, kagaya ng Philippine Airlines, di ba? Na maximum na sukat ay 62 pulgada o 158 cm. So mean to say, kapag ang taas at haba, lapad ng kahon ay tinotal natin ay hindi dapat yun lalagpas sa 158 na centimeters. Kapag lumagpas yun, kailangan nating magbayad ng excess baggage fee. So ito pag-uusapan natin para i-discuss yung mga bagay na yan, yung detail. So ito yung dapat natutunan kapag mag-check-in kayo ng TV, di ba? Kailangan sukatin yung kahon kung pasok ito sa free baggage allowance based din yun sa sukat na allowance. O even na hindi yung TV, yung laman o mga gamit lamang, kung box lamang yung inyong i-check-in o di kaya yung sack na bag na madalas na ginagamit ng iba, di ba? Kailangan sumunod doon sa timbang, pati na rin sa patakaran doon sa sukat. So, para ilang bag naman, kung ilang kilo, yung maaaring i-check-in, dapat natin mauna ng pagkakaiba ng dalawang ito. Meron na dalawang uri ng baggage allowance. Yung piraso ng concept ng piraso ng dadalhin nyo at yung weight konsepto ng timbang. Kung intindihin natin yung pagkakaiba nito, ay ito maaaring makatulong sa inyo para maiwas sa pag-abala sa pag-repake ng inyong mga gamit, di ba? So, kung marami yung excess na mangyayari sa bagay ninyo at hindi na tayo mapilitan na magtapon ng ibang gamit para hindi magbayad ng excess baggage fee. So, mag-umpisa tayo doon sa piraso ng konsepto, di ba? Ang mga sumusunod na mga airlines na babanggitin natin na may rutang ito ay gumagamit ng piraso ng concept. So listen to me guys, na meron ruta na Philippines from North America, Middle East at Japan. Mga pasahero ng mga Saudiya, Air Kuwait at Oman Air na may rutang Philippines to from the Middle East.
mga passenger na ANA, Japan Airlines at Cathay Pacific na may rutang Philippines Airlines from Asia, mga pasaherong mga KAM na may rutang Philippines to from the Europe, mga passenger ng United Airlines na may rutang Guam. Yung baggage policy na yun guys ay susunod sa PIS concept. Ano ba yung piraso ng concept? Kapag yung piraso ng concept na sinasabi ko sa inyo guys ay nakalagay doon sa baggage allowance nyo sa inyong eroplano kung ilang piraso yung pieces ng bag na pwedeng dalhin ninyo i-check-in ng libre o kasama doon sa binayaran ng inyong ticket. At bawat piraso doon ay nakalagay na 23 na kilo yun ay allowed na sa 2 piraso. So 2 piraso is 23 is 46 kilo yon guys, yung timbang na libre na bayad na. For example, yung flight ticket ay nagsasabing 2 piraso, 23 kilos yung sinasabi ko sa inyo bawat isa. Ang you mean to say, ang pre-baggage na ninyo ay 2 bag o kahon na sako bag o ano mang sa inyo, at bawat isa doon ay dapat 23 yung nga sinasabi ko sa inyo, kilograms lamang. Pag lumagpas doon sa 23 kilos grams sa isang bag o kahon, ay may excess bag na yon na pinayon na dapat ninyong bayaran. Dapat rin isaalang-alang na kahit na handa kayong magbayad ng isang excess bag na baggage, ay mayroon maximum na dagdag doon sa pwedeng ilagay sa isang bag o kahon. At hindi na ito pwedeng sobrang bigat. Ito ay para sa kaligtasan ng ating mga airport personnel na siyang nagbubuhat o nag-handle ng ating mga bagahe, di ba? 32 kilograms lamang ang maximum na pwedeng sa isang bagahe. Kung lalagpas doon sa limitasyong ito ay maaaring chance na mapipilitan kayong itapon ang laman o di kaya magdagdag ng isa pang bag at magbayad ng excess baggage fee. So, pumunta naman tayo sa sa bigat ng ating mga dinadala na bagahe. Ano yung sinasabi kong weight concept guys? O konsepto ng timbang. Sa ilalim nito, ang inyong pre-baggage allowance ay nakabase sa nakabuuan ng total na combined na timbang. For example, ang anumang bilang ng bag na inyong dadalhin, basta't hindi lalagpas ng timbang na nakalagay sa inyong ticket, ay tatanggapin yun. At magbibigay tayo ng paliwanag at halimbawa niyan. Pero bago natin pag-usapan yun, yung alin sa mga airlines, yung mga ruta na gumagamit ng weight concept o konsepto ng bigat. So listen with me, yung passenger airline na Philippines Airlines, Cebu Pacific, Singapore Airlines, o Brunei Air, Thai Airways na may rutang Philippines from Asia, mga passenger na Emirates, Qatar Air, Cebu Pacific, at yung may mga rutang and from the Middle East, at mga pasaherong Philippine Airlines na may rutang Philippines to from Europe and Australia. At ang yung pre-baggage allowance ay susunod sa weight concept. Paano nga ba malalaman sa ating flight na yun na hindi sinabi yung gaano karaming piraso o pieces ang maaaring i-check-in? At ang timbang nito ay binanggit lamang. So I mean to say, kayo ay nasa weight concept. For example, sa yung ticket ay 35 kilograms at walang sinabing kung how many pieces. So I mean to say, pwede kayo magdala ng kahit ilang bag basta't hindi lalagpas ng weight allowance which is 35 allowance sa atin. Gayun pa man, may mga airlines na specific ang kanilang patakaran. For example, Cebu Pacific, ang mga pasahero Cebu Pacific ay maaari magdala ng maximum na 2 bag. Kung ang inyong airlines ay walang ganitong restriction, pwede kayo magdala ng ilang bag. Pwedeng 3, hati-hatiin ninyo. O 2, kung 2 lamang ang inyong bag, nasa inyo na yan. The important is wag lalagpas sa weight allowance. Ito lamang yung kasi ng timbang na nakasama sa binayaran nating ticket. Kapag sumobra yon, ay magbabayad na tayo ng excess. So, tandaan natin, ang isang bag ay maximum 32 kilograms lamang for safety reason. Kung lalagpas na yung limitasyon na yun, maaaring yung chance na mapilitan na itapon yung laman, di ba? At wala tayong extra bag. For doon nga sa Philippine Airlines, bukod sa hand carry, ang isang pasahero na pinapayagan din magdala ng maximum na 2 lamang sa alinmang mga sumusunod na mga ito. So, mamimili ka lang ng 2. Isang small bag o yung pocketbook, pitaka, isang overcoat, yung blanket, kumot, o yung camera na maliit na camera o binocular, yung mga computers, mga laptop, case na may case na babasahin, mga duty free bag, pares ng mga suklay, tungkod at mga ibang prosthetic na kagamitan kung ang yung pasahero ay gumagamit nyon. Kung magdadala kayo ng mga wheelchair na yung may mga sa mga matatanda, kailangan nyo kung mayroong baterya, dapat ninyo itong ipaalam sa airlines ahead of time at kumuha ng approval.
yung oxygen bottle ay bawal. Kung kailangan na ito for medical reason, dapat ay ito ipaalam doon sa kinaukulan sa airlines at ipack ng maayos. At mahigpit na ipinag-utos na hindi dapat gamitin sa loob ng eroplano. Para sa ating baby, pwede rin tayo magdala ng baby foods for consumption sa loob na sa airplane. At isang stroller na i-check-in natin. Kung kayo ay patunga sa Amerika, Canada o Japan, ang free infant baggage ay 23 lamang kilograms. Kung patungo naman sa Middle East, ang free check-in baggage ng sanggol infant ay 10 kilo lamang. It depends sa class na inyong ticket na pinapayagan bawat passenger ng at least isang hand carry. At ang laki nito ay sapat lamang upang mailagay doon sa overhead bill o sa ilalim ng upuan. Diba? Yung mga size na ito ay nasa website ng inyong airlines. So, karamihan sa mga airport guys, na may station na tulad nito para ma-check yung sakto, yung mga hand carry natin. So, yan, pag-usapan natin yan pagdating ng ito, pag natapos ito. May mga susunod pa tayo mga vlogs. Pag-usapan natin yan guys. Yung timbang ng biyahe. So, stay tuned sa comments sa check-in. Yung mga gagawin ninyo, yung kung ano yung mga pinaplano ninyo na i-check-in ninyo yung mga gamit. Paano ba yung weight concept o paano ba yung timbang na sinusunod ng airlines sa ruta ninyo? Yun yung mga tanong. So, suriin natin yan sa Manage Book in picture sa airline website. So, alamin niyo ang booking reference sa inyong mga travel agency o so book na yung information niyo kung kayo mismo o nag-book. Karaniwan sa mga Philippine Airlines ay kailangan lamang ng book reference and surname para ma-access ang booking information ninyo. Sa section ng yung baggage, makikita nyo tulad nito. For example, yung ruta ng Philippine Airlines Riyadh to Manila, yung ticket na ito ay may free baggage na alawan na 2 piraso at 23 kilo bawat isa. At isang carry-on na tinatawag na hand carry na 7 kilo. So, pumunta tayo doon sa mas interesting na parte. Anong bagay na dapat nasa hand carry? Yun yung dapat na matandaan natin. Yung mga dadalhin natin sa hand carry. Yung mga documents, pasaporte, at iba pang mga mahalagang bagay na tulad ng inyong mobile phone, camera, laptop, money, mga alahas at yung mga mamahaling metal ay dapat nasa inyong hand carry yan. Yung power bank, nasa hand carry yan. Bawal yun sa check-in. Pinapayagan din magdala ng isang maliit na plastic bag o Ziploc plastic bag kada passenger para paglagyan ng mga liquids, yung mga gel cream at yung mga paste tulad ng maliit na shampoo, hair gel, yung mga toothpaste. Dapat yung mga liquid na yan guys, nasa plastic yan, nasa lalagyan na may level na 3.5 ounce o 100 ml o mas kaunti pa bawat items yan. For example, nakapag-check-in na kayo, mayroon security check sa loob bago ang boarding. Doon, i-check yung laman ng inyong hand carry. For example, may toothpaste kayo na may dala, dapat yung toothpaste nyo na yan ay nasa 100 ml and below. Kung mas malaki doon, ay ipapatapon niya yan ng security. So, mas okay na nasa Ziploc yung mga liquid dahil minsan, mahigpit sila. At iwalay-walay na yung security check. So, kung may mga perfumes, mga shampoo, lotion, yung more than 100 ml yan, hindi lang na yung palaman ng mga Nutella, kailangan ilagay dyan sa check-in. Huwag ilalagay doon sa check-in bag. Ipapatapon yan guys, ng security. So, remember this, dapat yung lalagyan ng malinaw na nakasulat kung ilang ml yun nandoon. Kasi kung walang label, hindi malalaman yung i-check kung pasok yun. So, ipapatapon din yun sa inyo. Ang label ay dapat nanggaling sa uri na nalalagyan at hindi yung naglagay lang kayo, di ba? Asking kayo kung pwede kayong maglagay ba ng lalagyan na 200 ml at kalahati yung ilalagay nyo para 100 ml. The answer is no. So remember, yung lalagyan ninyo ay malinaw na nakasulat na maximum na 100 ml. Okay? So, yung medication o mga gamot ninyo ay exempted sa rules na ito. Subalit ilagay ito sa Ziploc, sa plastic bag. So, ano yung mga dapat ilagay sa check-in baggage? So, the asking is, ano yung mga bagay na bawal sa hand carry pero pwedeng ilagay sa check-in? Una, ano mang pwedeng ilagay sa mga makasakit kagaya ng billiard ball, stick, metal chains at similar items. Knives at yung mga bagay na matataas na matulis na tulad ng gunting, patalim, palakol, kutsilyo, espada, at yung easy open na dilata, yung similar items.
pwede kagaya ng, yung hindi pwedeng kagaya ng martilyo, lagari, at similar items. So remember, yung isa pa yung baril at saka bala, pinagbabawal yan. Maliban kung ang yun ay para sa sports and hunting. Pero dapat susunod sa mga umiiral na safety protocol. Hindi pwedeng i-check-in yan sa mga gold bars. Yung gold bars ay mga special rules. Hindi basta-basta magdala nito. Kailangan itanong natin sa airlines. Yung mga alahas ninyo dapat nasa hand carry yan. At dapat alamin ninyo kung gaano halaga lamang yung pwede. Hindi pwedeng mag-check-in ng mga live animals na buhay na hayop. Kagaya na nabanggit ng mga baril at bala ay pinagbabawal yan. Totoo man o hindi, o kahit na playing lang yan, yung mga magnet at mga bagay na magnetize ay pinagbabawal din. Kung maliit lamang yan, halim for example, sa burner, yung magnet, ay anumang material na naglalagay ng material of fields, hindi ito ituturing na dangerous goods, ay hindi dapat idala yun. O kaya magkaroon ng magnetic charge upang maapekto sa instrumento ng eroplano. So yun nga, napakadelikado yun na nagkakaroon ng banta na delikado, kaya pinagbabawal yun. So yung mga delikado na goods na sa hand carry o check-in na bagay, for example, mga lighter, posporo, yung mga nakakasakit ng bagay tulad ng yung mga electronics na ito, yung mga electronic cigarettes lamang doon sa hand carry. So yung ibang airlines ay ginaganap na pinagbabawal yun. Mahigpit na pinagbabawal yung paputok, pailaw o anumang pampasabog. Yung mga baterya, mga asido, gasolina, mga nakakahawang substances katulad ng mga dugo. Gayon din yung pesticide, insecticide, mga oxidizing materials tulad ng bleach, mga pangkulay, dye, pintura at thinner, yung mga radioactive na materials at iba pang mga nakakalason na substances. Ang mga rechargeable na battery ay pinagbabawal din sa eroplano, maliban doon sa mga A4, 4 na A na battery. So, dapat 20 piraso lamang yung guys. Yung mga pagbabawal na ito ay para sa ating kaligtasan din. Yung hindi pagsunod na maaaring umantong na yung eroplano natin sumabog, di ba? Alam niyo naman yan. Maaaring maglagay sa panganib ng buhay ng lahat. So, yung iba pang bawal na yung hindi dapat dalhin, yung battery na gawa sa lithium, katulad na solo wheel, yung sick waste, bawal yun kahit natanggalin yung baterya. So isa pa, bawal na yung batas doon sa bansa na pupuntahan natin at dapat seryosohin natin. For example, sa Saudi Arabia, yung anumang bagay naman karne ng baboy, mga produkto ng pork flavor tulad ng potato chips, bacon flavor, bawal yan. Maharap kayo sa mabibigat na multa at mga parusa kung lalabag kayo sa batas na yan. Gayon din ang mga bagay na pangreliyon na hindi na ukol sa Islam na hindi din pinapayagan. Huwag magdala ng anumang malaswang material sa mga CD o magazine o books. Yung pagdadala ng mga drinks na nakakalalasing na may karapatan ding parusa. So, karamihan sa mga bansa ng Europa at gayon din sa Australia, South Korea at marami pang ibang bansa ay hindi rin pinapayagan ng mga halaman, mga produktong karne at mga produkto na may buto. Dapat tayo mag-research sa mga bagay na ito bago bilhin at i-impake. At of course, yung mga illegal na droga ay napakaseryoso niyan, pagkakasala na napakabigat parusa. Huwag tayong mga mahulog sa mga modus operandi na yan. Kapag umihiling na pabor, napaki-checkin ang mga bagahe sa ilalim ng inyong pangalan. So hindi natin alam kung ano yung nasa loob ng bag. So huwag nyo i-check-in yung sa ilalim ng inyong pangalan. So the last is, bigyan ko kayo ng tip para maiwasan mawala ang inyong bagahe sa biyahe ninyo. So yung mga tags o barcode na galing sa mga nakaraang biyahe ninyo ay nakadik doon sa mga bagahe ninyo. So alisin nyo yun. Yung mga bagay ay isasailalim sa mga serye ng pagsusuri, pag-scan. May mga airports na automatic na pag-scan. Kapag na-scan yung inyong barcode, baka maligaw yan, di ba? Maling destination yung bag, maaaring mawala ng tuluyan o mawala yung inyong mga bag. Bago yung paglibag, lagyan ng mga palatandaan ang inyong mga bagahe. Dahil pagdating doon sa baggage claim, maraming bagahe magkakamukha para makilala nyo at makilala yung hindi mapagkamalan ng iba na sa kanila yung bagahe ninyo, gumamit ng mga matitingkad at kakaibang strap ng inyong bagahe. Mas mabuti kung type na type ninyo yung bagahe ninyo, kung marami nakasabit dyan, ay pwede itong ma-stack sa conveyor belt. Huwag ninyong kalimutan i-check yung impormasyon ninyo sa tag ninyo sa airline check-in sa stop sa inyong bagahe. Kung pirmahin kung tama yung nakasulat doon. Pangalan, destinasyon,
So dalas, para maiwasan yung matagal kayo, security check, iwasan magdala ng mga bagay na maaring materyales na ito. Ay isa yung aluminum. Ang aluminum ay naglilimita sa kapasidad ng X-ray machine. Kung may aluminum yun, yung maraming black na nakikita doon, na itim. So mean to say, hindi nila alam kung ano yung nasa bag. Hindi ito nakikita ng X-ray. At kakailangan na bulat-litin o tulit-ulitin yung mas malala ay magsagawa sila ng iba pang mas maigpit na check-in. Check. At isa pa yung coffee beans. Yung coffee beans ay hindi bawal. Ngunit nagbibigay ito ng suspicious sa mga check. Yung mga coffee beans ay nagtatago ng amoy na mapapanganib na bagay at kalakal tulad ng illegal na drugs mula sa kanilang canine na aso. So doon sa aso na yun, maraming mga additional na pagsasagawa. So be careful. Dapat alam nyo yan, guys. So ayan yung pag-usapan natin at napag-usapan natin at binahagi ko po sa inyo kung ano yung hindi at so ayan, nalaman ninyo yung mga bawal at hindi bawal na dadalhin natin sa bagahe natin, yung sa hand carry at saka sa check-in. At ayan, sana kahit naman lang sa, sa paliwanag ko at mahaba-haba at meron kayo natutunan dito sa vlogs natin. Enjoy watching po. Pobreng Kapampangan ulit.